Yan. Ito. Wow! Ang bango naman dito. Buhay ni Pastor. So, Buhay ni Pastor. Buhay ni Pastor. Galing sa pinanganak si Pastor. Hanggang sa nagsunod siya. Dito muna, Sir Jason, may mga katanungan kami. Ano naman dito? Ito yung Pastor. Family. Si Maria. Ito si Jose. Kaya pala Jose Maria. Mama at ito papa. Ito yung mama ni Pastor. Ito si Pastor. Yan si Pastor, bata pa siya. Ito yung mama, papa ni Pastor. So itong nakikita niyo, sir. Ayun yan yung doon. Ayun. So April 25, 1950, pinanganak si Pastor. Ayun. Dito sa Tamayong, foothills of Mount Apo. So dito siya pinanganak sa ganitong bundok. Opo. Dito nakarinig yung mama ni Pastor habang sinabihan siya ng Diyos. Pag nakakita yung vision ng mama niya, yung anak mo, yung nasa sinipunan mo, anak ko yan. So noon pa lang, may calling na talaga. So gagamitin ko yan sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, mga gano'n. Yes po. Ito, mga ano. Tamayong Play School. Ang ganda nito. Tamayong. Ito, anong story? Wait lang, sige. Ito, mga ano na yan, sir? Mga artifacts na yan. Itong letter na ito, sir, for huli ano yan? To whom? Wala eh. Ito, grabe to. Mukhang ito magandang kasaysayan to. Oo. Ito yung books. Kasi sir, yung papa ni Pastor, yung Kibuloy family were writers, poets. Yan sila. So may mga yan sila, may mga libro yan sila, sir, may mga novel yan. Ito yung novel ni Tatay Jose. Ito yung Glorious Hell. O sa Tagalog, Maligayang Impyerno. Nabasa mo na yan, sir? Hindi pa. Hindi ko nga alam. Pero nandiyan na yan sa loob. Pagdating mo... Mga writer yan, novel. And this one is I know. Ito rin sa dalas ng unang panahon. Oo. Kasi si Pastor, sa bata pa lang siya, tinuruan na siya maging malinis. So every time na papasok yun si Pastor, malinis talaga yan. Yun yung turo sa kanya. From head to toe. From head to toe. Kahit sa pagpasok sa bahay, yung kalinisan, itinuturo na sa kanya. Pwede pala natin benta kay Bustori. So ito, gamit ni Pastor to ng bata pa siya? Or... Parang na lang siya, sir. Parang replica na lang po. Na gusto kong mahanap, Sir Jason, yung kasi yung mga bata, sir, naglalaro ng nakapaa. Nakapaa lang. Si Pastor talaga nakachinelas. So ito yung chinelas. At ito, ang lupit. Ito yung buhay ni Pastor nung nasa Bible College na siya, naging preacher na siya. So ito kinukwento dito. Opo, si Pastor noon tinatawag na preaching machine. Kasi magaling magsalita eh. Opo, tapos walang hintuyan sa pag-preach. Pag pinatayo mo siya, kaya sabi ni Pastor, sabi ni Pastor, yung mga salita daw ng Ama, parang lumalabas lang sa bibig, para daw muel. Diretso, dumadaloy ng tubig. Kahit naliligo siya sa comfort room, nagsasalita siya, nagpipreach siya. Grabe. Kaya tinawag sa kanya preaching machine. Kaya well-loved siya noon sa denomination. So ito yun, the preaching siya. So, ayan. Preaching machine. The preaching machine. Si Pastor Apollo Kibuloy. At then dito, mahaba yung kwento. Hindi natin babasahin kasi abutin tayo ng mga 30 days ng booklet. At yun, guys. At yun, guys. Hindi na ako bibili ng maleta. Kasi ngayon walang signal, hindi ako makatulog. Hindi na ako bibili ng maleta dahil... Ano namang yung story nito? Ano yun sir yung mga gamit ni Pastor? Nagka-travel siya kahit saan. Broadcast niya. Transition religion ni Pastor noon sa 1970s. Tingin? Ito naman, alam ko ito, araro ito. Kasi farmer niya, di ba? Farmer din family namin eh. Dito naman sir, kinikwento dito yung significance na pumunta si Pastor sa South Korea. Kasi sa lahat ng mga delegates, si Pastor lang ang tanging Pinoy na dumalo doon sa... Ito, ganito karami yan. Siya naging representative ng Philippines sa Seoul, South Korea para sa International Youth Corps. Then dito na, very significant to, sir, kasi dito narinig ni Pastor nung nagsalita nga man na gamiton ka in English, I will use you, or gagamitin kita. So dito na po yun. At ito yung crowd nung pinunta ni Pastor. Kaya doon nagtataka si Pastor, bakit may narinig siya na Cebuano word? Siya lang man yung tanging Pilipina na nandun. It was during time na kumakanta si Maral Ewing. Kumakanta siya. Anong yung kanta ni Maral Ewing noon na time? Tapos doon niya narinig yung boses ng Ama.
Pero ito grabe, hindi lang Oo, payat na payat pa rito si Pastor. Pilipino dito. Siya lang, si pastor lang. So, sa lahat, billions to. Kaya siya well-loved ng mga ng denomination niya noon. Grabe. Oo. Ganyan siya. Sama ng loob nila. Ayun, ang gano'n mo yun. Pero si Pastor, maporma talaga si Pastor, kahit ito pa, no? Oo. Ito, 1973, di ba ako pinapanganak nito? Maporma talaga si Pastor. Alam ba? Oo, di ba? 1974 ako eh. Ayun sa loob, maraming pictures. Dito. Ayun. Oo, marami niya. So ito Pasok ay tayo. Yan. Alam ko to, kilala ko to kasi farmer ng family natin. And ito yung mga luggage ni Pastor, ay buloy noong siya ay tama talaga niya, no? So yun po si Pastor. Yung mga sa akin yung mga luma, tinatapon ko na yun. Pastor na dito, 1990s pa to, Grabe, sila ko lang fan Okay lang. at mga Parang artifacts. Wow. Uy, nandito na yung bunker. Ito na yung bunker. Dito, Brad, noon, bago pa to. Ay, wow. Ano, may ano dyan, yung parang ano. Ang ganda naman dito. Tapos, ginagawa pa ito, may dumaan, nakita ng mga nagtatrabaho dito, may dumaan ng mga kita. Matangkad. Angel. Angel. Oo. Kasi lagi mo ata yung isa. Mas matangkad pa sa kanya. Ay, grabe. May Dati yan nga sa may airport, nakita rin natin na nagpa-party sa ibabaw ng This JFC. is the Laki mga tao daw, sinigante. Kasi talaga yun siguro yung mga angels, no? Yung mga law students, nakarinig niyo yung mga law students? Yeah. Na habang nasa law library sila, kasi nagtataka sila, meron silang mga nakikita. Dalawa lang sila actually na nasa loob ng law library. Tapos ang nangyari, itong isang estudyante, may nakita na pala siya na lumulusot ng malaking tao na nakaputi. Akala niya siya lang na parang natakot, dahan-dahan siya umalis. Yung pala yung mga kasama nakakita eh. Yun pala, yung isa rin niyang kasama, nakakita rin. Namulus yung mga malalaking tao. Grabe. And now, nauunawaan natin na ngayon kung bakit yung nakikita natin sa lahat ng mga properties ng KLJC kung bakit At nakita rin ni Tori yun. Pero si Pastor nga lang. Nalumusot na lumusot na. Kaya nabaliw siya, no? Kasi nakita si Pastor lumulusot sa dingding. Agad tayo sa Okay, tayo sa taas. Thank you. ito, pinalo kay Pastor. Hindi daw maintindihan ni Pastor bakit siya pinalo. Naguhugas nga. Naguhugas siya. Doon niya na-discover, yun pala, meron pang Stain. meron pang mga kanin-kanin. Doon na natuto si Pastor hanggang na-apply niya na. Tapos kahit dun sa pera, sa 25 cents noon, parang tinayang pa si Pastor ng kuya niya ata yun na pwede ka mang kumuha dyan kasi may bakery din. Kaya may bakery. Ito. Oo. Ito yung sa... Si Pastor kasi nagluluto, nag-bake, nagpandesal. Sabi ng kuya niya, pwede ka naman kumuha ng... Ang dami-dami naman Oo, yan. pera kasi hindi, ng pera dyan kasi hindi naman yan mapapansin. Pero may takot si Pastor, Hindi siya kumuha. na kahit 25 cents hindi talaga siya kukuha. Galing. That's why sa kingdom, tingnan nyo, zero corruption. Wala kong makupit. Kaya, Bawal talaga dito. Yan yung turo sa amin talaga ng pastor. Zero corruption. Wala dapat love of money. so lahat ng money na pupunta sa dapat kapunta katulad. Oo. Lahat. Ano talaga yan? Kingdom. Yun yung tinatawag natin na Kingdom Commonwealth. Kasi na-experience din ni Pastor sa kapatid niya yung discipline. Discipline at the same time yung sense of responsibility at a young age. At young age. During his younger years, high school siya, maaga siya gumigising kasi siya ang inaasahan sa bakery, nag-aano ng kape, Tapos nag-aaral pa. same time nag-aaral pa. Multitasker. Yes. So, yung training na yun na naranasan ni Pastor sa kanyang kapatid, yun din ang apply niya sa buhay kasi di basta-basta ang disiplina ang naranasan niya at kinalakihan niya na isinabuhay niya talaga. From the Actually, ano yun? ng pera. 3 course na yun. Oo, honesty Oo. sa pera, yung diligence, yung pagiging industrious, at the same time, yung hindi siya umibig sa pera. Correct. Meron siya, oo. Hindi siya materialistic. Well, Kaya nung nagkaroon na ng wealth ang kingdom, nakita naman natin na hindi na silo sa pera si Pastor. So yun ang nakita namin ng mga kingdom citizen at yun ang tinuturo ni Pastor sa amin. Pera lang yan. It's not, dapat ang pera is not above us. Tayo ang magmamanage ng pera. And that's, nakita niyo naman ng kingdom, diba? How this is the how money is being you guys Kaya manage. palagi sinasabi You can Pastor, see it. na kahit kunin man itong mga, kunin man itong mga properties,
Kahit mawala man, bumalik man sa dati, yung pamumuhay ni pastor na nasa kubo lang. Okay, Kasi yun ang kalooban. kasi nga, hindi niya na-touch yung sarili sa mga Because the God, di ba sa buhay ni Job, Yes. na ibigay na mga God-given. And that is the reason why mga nakikita natin mga At Sir Jason, mga multi-talented. Ma'am Hana, ano naman ang kwento ng panggatong ito? Joke lang. Sira ulo ito. Seryoso na eh. Ay, Uy! may agi na talaga, hindi mo So, ito, parang ano lang to, representation doon sa 5 years na training ni Pastor with the Almighty Father. Doon sa, dito sa 1 hectare lang. 5 years training, parang tawag doon is University of the Spirit. Where there is one teacher and one student. The teacher is the Almighty Father and the student is our beloved Pastor. So, kumbaga, lahat ng mga revelations na natatanggap ni Pastor day and night. Dito yun Sa Tamayong. Kaya very significant itong Tamayong. Yeah. Kasi dito, tinatanggap ni Pastor yung mga revelations coming from the Almighty Father. And ang ano nun is walang nakakalapit kay Pastor. Even the family. Kung may maghati ng pagkain, nahatiran lang si Pastor doon. Tapos, kasi yun yung time na ang ama lang at si Pastor nagko-converse, communicating. Grabe. Eto, ano naman? Nagsimula pala ito sa 1 hectare. Opo, ito yung inaano namin. Nasaan sila nung time na si Pastor ay nandito sa Tamayong 5 years. Walang ibang kinakain din kaya sa sobrang hirap, saging lang. Sinakwento ni Nori. Saan pa sila ng time? Tapos ngayon parang masisilaw sila sa mga nakikita nila sa ano. Diba? Kung babalikan yung pinagdaanan nila na talagang pinagdaanan ng mga first watch, ng mga nauna talagang mga members. Swerte nga ninyo kasi Swerte na ako. Dumating ako dito 2013. Nandito na to, nakita ko na established na siya. Paano yung mga early years ng mga KOJC missionary? Sila talaga yung naghirap. Grabe yung sweat, blood. Ito naman, Sir Jason, Yan po talaga yung ginagamit yan. Di ba kinanento ko na inanoint si Pastor doon sa chapel? Ito yung Bible ni Pastor na dala-dala niya before. Na inanoint din. Every pages kapag binuksan mo, amoy spikenard. Okay. Ang spikenard, according sa Papa ni Pastor, para siyang scent ng millions of roses bundled together. Grabe, no? Ganun daw ang amoy niya na hindi nawawala sa mga damit ni Pastor, sa cabinet ni Pastor, sa kwarto ni Pastor. Yung mga early members, tanungin yung mga members, kahit sila naaamoy nila yung spikenard, yung inanoint si Pastor. Ito yung Bible ni Pastor. No? And even na naamoy, gusto talaga ni Pastor, yung mabango lahat. No? Even Kaya, the curtain, the tuwalya, the bed, and all that. Sabi ko, hindi ganito amoy sa namin mabaho sa kama namin. Ito mabaho. Tapos ito na yung ginagamit ni Pastor habang siya ay nag-preach. About sa fruits of the Spirit. So yun, nagtataka ko dito kanina pa kasi bakit may mga ganitong pictures. Ito siya, mga representations to siya sa mga miracles, visions. Ito yung parang oil, anointing oil. Yung holy oil. Itong yan, meron ka dyan. Meron ka? Blessed oil. Ito naman yung si Pastor dinala sa langit. Ito mga visions and miracles. Representation lang to siya sa mga kasi open heaven kasi to open heaven of revelations. Yes. So dito si Pastor. Grabe mga libro, nga kapal. Lahat ng mga nangyari dito sa kingdom, dito nagsimula lahat. Opo. Kaya isa sa mga itinuro kay Pastor dito, yung major subject talaga is yung obedience. Obedience talaga coupled with faith. Kaya kami, kahit anong si Pastor kasi grabe yung temptation ni Pastor dito. Yung mga family niya, from kuya niya, binubugbog siya. Grabe yung mga temptation talaga, iba't iba yung mga pinagdaanan ni Pastor. Pero ang itinuro talaga sa kanya kahit anong mangyari, sumunod ka sa mga salita ko. Obey first. Obey. Complain. Obey lang at have faith. Ganyan yung itinuro ng Ama sa kanya. Dito, 5 years. Kaya yun rin yung ipinasa sa amin ni Pastor. Na kahit anong mangyari, yung mga salita ng Diyos, susundin natin. Sabi ni Pastor, diba? We will not bow down to this government, to the abuses, sa mga oppressors. Kasi sa ano lang talaga tayo, whether yung Ama ililigtas kami o hindi, okay lang. Susunod kami sa Ama. Sabi nga ni MJ kahapon, we're ready to die. We are ready to die and we're ready to face the So yan. Dito naman. Wow. Ayan, in-explain dito.
from the completion of the Father's work of salvation. Galing kay Adam, hanggang dito sa Jewish age, hanggang kay Jesus Christ, church age, hanggang Appointed kay Son of Pastor, God, Kingdom age. Ang haba nito. Haba niyan. At ano naman ang kinalaman nito? Ano lang to? Representation ng spiritual armor of God. Yun. Sa Ephesians 6:10-18. Yun yung palaging ano namin, yung palaging armor namin. Wala kaming ibang Ang sandata mo ay panalangin at pananampalataya. Pananampalataya. Armor of God. Replica. Ay, wow, ano yan? Ay, wow. Uy, ito yung mga sapatos ni ano. Sapatos ni Pastor. Ay, Wow, mga gamit ni Pastor. Mga gamit na lang yun. yung mga old, siguro mga 30 years old din. Wow. Dati nagsisimula pa ang SM na. Ito. Yung mga manual, no? Oo. Yan pa lang yun. Guys, ito yung mga ano. Iwala kayo kasi hindi. Yung mga first cameraman ni Pastor, mga babae. Talaga? Oo. Paano nangyari? Sila yung Ay, hindi. Mas nagtitiwala kasi si Pastor sa mga babae. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi siya nagtitiwala. Mas ano kasi babae daw eh. Mas metikuloso, pulido ang pulido. So ito, tignan mo, ito yung mga camera na makikita natin ng bata pa tayo. Pero meron pa dito. Oh, sapatos. Ayan ang naman. Ito yung Betamax. Betamax, lalo yan. Wow, lumang ano, Puma. Betamax, may ganun tayo pa dati, VCD. Ito yun, VHS. Yan, mga lumang ano. Ayan o. Uy. Ito, video recorder. Ito yung TV namin. Ito yung TV namin. Kauna-una ng TV namin dati. Black and white yun. Grabe. Ito kaliit. Oo. Sino po ito, Mama Ana? Opo. Talaga? Honey, ni Pastor. Mother Ang by pala. Pastor. Sino talaga yung magkakasama Ito before? yung pag-build ng katedral. Ayun. Sinasabi nila may bunker. Ito yung may nakita tayo dito na si Pastor mismo naglalatag noong Siya talaga Bermuda. si Pastor, hands-on si Pastor. Ayun. Pakilala mo naman sa amin yung mga kakilala namin dito Si sa Ate picture. Ingrid. Si Ate Ingrid, bata-bata pa dyan ah. Ate Ingrid, si Ate Teng. Si Kuya Marlon Acobo. Sige, Marlon yan? Kuya Marlon Acobo. Kuya, diba? Ito, Kuya Marlon din. Ang payat ni Kuya Marlon. Pati si Pastor, payat din Pwede eh. din si Pastor. Ito, mga kilala. Ayun, ito yung nakita namin. Opo, yan Sa yung ano. online. Ito. Opo. Yan ang nakita natin sa online. Ito, katedral din. Ay, si Ma'am ano? Tama ba? Si Ma'am Nori, kita Nori ba yan? Ay, hindi, si ano yan? Holy Lourdes. Lourdes, Canada. Ate Pao. Pau. Canada. Talaga? Oo. Pinahuli. Yung nakuha sa bahay? Ito po. Si Sika, Si Nanay Sika. Si Ate Ingrid. Ay, may mga camera. Si Ate Ingrid, parang gano'n pa yung ano. Mga lumang camera. Papa ni Kuya Marlon. Bago na ako. Rosette. Talaga? si Daddy Hermie. Daddy Hermie. Okay. Ito, Daddy ka ni Tita Nori. Fun. Kahit ano lang yan, second hand lang yan. Grabe naka-thankful yung ministry na yan during that time. Ayan, grabe. Grabe talaga, no? Nagsimula talaga sila sa eh, no? Si Pastor, ito yung ACU College of Ministries na binabalik-balikan nila. Ay, Bible yan. School. Ito yun. Nung ginagawa? Oo, yung ginagawa. Yung palaging pabalik-balik yung mga pulis doon. Mabawa. Ito yun. So, si Pastor pa nagdidikit pa. Ay, nakita namin online. Ayan, cathedral yan. Grabe din. no? So dito, yun mga cup. Ano to? Kay Pastor din to. Ginagamit mo. Okay, Sony. Ako. Sinangunang ano. Grabe. Ito, ano namang history nito? Ay, Apo na yun, sir. siya. Thy will be done. Dito ata yung kubo ni Pastor. Mahilig talaga Ito. sa ano, sa basketball. Yun yung Apollo si Kibuloy. Ito yung Spiritual UPC Church. training. Ito yung UPC Church. Yung ninanoin si Pastor. Yung kinikwento ko sa baba kanina yun. Ito yung mga classic. Classic shoes. Grabe. Hello, Kingdom House. Alright. Ito naman tayo. Golf shoes ito. Tapos ito. Guys, nagtaka ako dito kung anong ba't may ano ng mais. So ito, explain sa atin. Yung parable of the growing seed, sir, dyan in-explain sa Mark 4:26 to 29, pati sa Romans 1:17, yung progression of faith, yung pagtuturo ni Jesus Christ, yung religions after religions after religions. So dito, kita mo sir, dito yung blade faith
yung dahon. Ang una talaga, kaya di ba, ang unang religion na nag-emerge is yung Catholicism. Kaya sinasabi ng Catholicism, di ba, na mga Katoliko, kami ang pinakamatagal dito sa mundo. So totoo yan, Catholicism. Hanggang nag-progress yung faith, sir, naging stock faith, ito yung Protestantism, yung mga Protestant. So nandyan yung mga Lutheran churches, yung Iglesia ni Cristo, hanggang sa nag-emerge na naman yung faith from faith to faith. Ito na yung Pentecostal Trinitarian, yung TASA movement. Parang lang siya, yung growing ng mga religions. Tulad siya sa buhay ng isang mais. Yung cycle ba? Opo. Hanggang sa corn cob faith, which is the Pentecostal oneness movement, hanggang pumunta na sa kernel faith, yung the kingdom of Jesus Christ. So yung buto ng mais, yun yung life ni Jesus Christ na ipinunla. Kahit saan may bako yan. Ipinunla. Tapos tutubo yan. Pero hindi ibig sabihin na pag tubo niyan, yan na yung totoo. So, kaya may progression of Catholicism, Protestantism, Trinitarian, Pentecostal oneness movement hanggang sa the kingdom of Jesus Christ. So, ganun yung progression of faith. Sis? At Ingrid. Yan yung, si Ate Ingrid kasi ang unang kingdom missionary na ipinadala natin sa Estados Unidos. Pinadala ni Pastor sa US. Ay, Los Angeles, California. Oo, Los Angeles, California. Ito, alam ko, may picture ako dito sa Baguio yan. So yan, no? Ang dami nating nalaman talaga ngayon. So ito yung pagtotoo na si from rags to riches. To riches, kung paano pinagpala ni Pastor. At dito rin natin makikita na kahit sa simple pa lang ang buhay ng mga workers noon, pero there's contentment, there's fulfillment. Kaya kung makikita po ninyo, hindi big deal kung nasa mahirap na sitwasyon o nasa maginhawang sitwasyon, as long as it is the Father's will. Pero ngayon, no, may kita mo, napaka-ayos na ng lahat. Yung mga workers, wala nang may mga sarili-sarili silang tuluyan sa pagkain, walang problema, lahat napoprovide swerte ako kasi hindi ko na naabutan yung hirap na dinaanan talaga ni Pastor at yung mga unang members. Now, minsan si Pastor nagsasacrifice, hindi kumakain, basta makakain lang yung mga bata. So ito yung sinasabing galing sa blood, sweat and tears. Ito na yun. Lahat dito hindi nakahukay na kayamanan, sa sipag talaga to. Sa sipag. At yung palaging turo ni Pastor talaga, yung paging faithful sa salita ng Ama. Isa dyan yung pagbibigay ng tithes and offering. Si Pastor, ang turo kasi sa Bible, 10% ibibigay mo sa Diyos. Ibabalik mo sa Diyos kung ano yung income mo, yung tithes mo. Pero si Pastor, baliktad sa kanya, 90% ang ibinibigay niya sa Ama, yung 10% yun yung matitira. Baliktad. So, ganito ka-bless ang kingdom. And zero corruption. Ang galing. Zero corruption dito, hindi mangyari ganito. Kaya yung mga may love of money, hindi talaga tumatagal. Wala. May love of money, lost. Guys, ito yung mga luma na sasakyan. Ito daw yung tinutulak. Ito daw, yung ba tawag ito? Yan yung tinutulak sa EDSA noon. Bakit? Hindi na maandar. Kasi ito yung first sasakyan ni Pastor. Tapos ilang members sila dyan, pinagkakasya dyan. Mga payat pa daw sila, sabi ni Tita Dor. Ito. Ganun. Anong klaseng sasakyan to? Ni Pastor Apollo. Datsun. Datsun. Yung American car to eh. Dito yung pilit na pinagkakasya yung 15 workers. 15? Nagkakasya sila dyan 15? Oo. Grabe, 15 workers daw kasya dito. This is the very first car. Grabe. So yun hanggang dito na lang yung video natin at na-tour na namin kayo dito sa sobrang ganda rito at nakakawala ng stress talaga. At dito natin nalaman ang tunay na kwento ng isang Pastor Apollo Sikibuloy na kung saan ay dumanas talaga siya ng matinding hirap bago niya nakamit bago nila nakamit ng Kingdom of the Jesus Christ. Itong nangyayari ngayon sa kanila. Hinga lang, totoo nga yung sinabi ni Ma'am Nori na nung panahon na naghihirap sila, asan ng gobyerno na to? Asan sila? At bakit hindi nila napapansin ang Kingdom of the Jesus Christ? Pero ngayon,
na nandito na sila sa sitwasyon na sa totoo lang talagang sobrang blessing sobrang blessed na nila. Ginagawan na sila ng kung ano-anong kasiraan, lalong-lalo na si Pastor. So yun, ingat kayo mga Banateros, and God bless. Bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.